Ano na lang, share ko na lang secret ng kaibigan ko. Si Kuya Jens. Sa mga di po nakakalam, si Kuya Jens po ay. Nung high school ako, nanalo ako sa isang pageant. Di legit yun. Oh. Mr. Kalikasan. Yung hindi sila... Tatlong ex. Tatlo? Tatlo lang ang ex ko. Yung alam ni Jack, tatlo talaga. Oo, pero yung ibang hindi considered, madami. Ako po yung batang palaboy, lahat po ng trabaho pinasok ko. Basta hindi illegal. Legal lang po lahat, pinasok ko yan. Opo, oo. Kasi lumaki po ako na walang tatay, tapos kung saan-saan kami nakikitira. Hanggang sa napunta ako ng Manila, nakipagsapalaran. Ayan siya. Ay, binata na. Ay, ano laki na! Ilan taon na yan? Mahalagang manatili kay Jesus. Mahalagang connected kay Jesus. Mahalagang manatili sa pagmamahal niya. So, paano manatili na connected kay Jesus at sa kanyang pag-ibig? Paano? Bigkain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y marangalan. Ang mulo'y pagpupuri sa'yo lamang. Ang mulo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Lord, salamat po muli sa umagang ito. Patuloy kang mangusap po sa amin. And I pray, Lord, na sa maiksing oras, Lord, namin pong pagsasama ay mabigyan ka namin, Lord God, ng kaluguran ng papuri. Ano yung isang bagay o dalawa na gusto mo ipagpasalamat kay Lord nito mga nakaraan? At ano rin yung isa o dalawa na hindi alam sa inyo, namin at ng mga fans ninyong nanonood? Iniisip ko pa eh. Ako yung maipagpapasalamat ko po ay yung naging medyo mas stable ngayon yung aking YouTube. At syempre po, dahil mas naging stable yung YouTube natin, mas madami po tayong natulungan. Sobrang sarap sa pakiramdam na nagbubunga at may mga nakaka-appreciate dun sa mga ginagawa mo. And syempre dahil naman dun, mas marami tayong natutulungan. Kaya sobrang saya ko po nito mga nakaraan na parang ang gaan sa pakiramdam. Hindi masyadong alam or hindi alam ng mga viewers or ninyo sa akin. Siguro ko na kami ni Buds ay dating magkasama sa banda. May banda kami. May banda po kami dati nila Kalingap Prab. Ikaw singer siya. Drummer. Kailan yan? High school po, high school. Ayun. Okay. Ay, syempre, pagpapasalamat ko kasi di ko pa ito na-mention nung last month of May ba yun? Nag-top 2 tayo, sunod tayo kay Roel. So, lumamang si Roel na almost nasa 500. 500 ba yun? 500,000. So, privilege po yun kasi sobrang lakas talaga ni Roel. Tapos parang, parang hindi masyadong malayo yung Pero, masaya pa rin kasi, nakadikit tayo sa malakas. Oo. And then, pinapasalamat ko sa Lord. And then, yun talaga, yung sa mga natutulungan din, yun talaga pinagpapasalamat ko, nagagamit ako ng Lord para makatulong din sa iba. So, syempre, dahil yan sa influensya na yun na Kalingap Prab ng Matubang Family. And then, yung mga hindi naman po, usually alam ng mga viewers ko, naglalaro po ako ng boxing. Naglalaban po ako sa mga piyesta ng bayan, ganon. So far, wala man talo. Knockout po yung in the first round na knockout po natin yung kalaban. Opo. Yun yung mga hindi alam nila.
Pero good boy naman po ako, hindi naman po ako palaaway. Kumbaga, na-create lang yon para magdepensa sa mga ipagtanggol yung mga mahal mo sa buhay. Parang ganun po yun. Sa akin naman, ang pasasalamatan ko ay itong pag 100,000 ko sa birthday po ni Kalingap Jackie. Sa birthday, mismo sa nag-countdown ako sa birthday ni Kalingap Jackie. So 100,000 ako, binantayan ko yun sa gabi na yun. Kaya yun ang pasasalamatan ko. At pasalamat ako kasi nag-silver button na po ako. Umaasa po sa mga viewers na ipagpatuloy ko po yung hangarin ko na pagtulong po sa mga mahirap. Yung mga hindi pa po nakakakilala, yung mga yung hindi pa alam ang tungkol sa akin. Ako po ay may binata po ako na anak. Ayun. Ano edad? 17. Ito po siya. Ay, grabe. Ayan siya. Ay, binata na. Ay, ano laki na. Ilan taon na yan? 17 years old. 17. Ayan. 17 na. Sinakit. Tayo na bro. Kamu bro. So may anak pala, anak reveal to, anak reveal. Anak reveal, lalabas na Hindi mo kamukha. Lalabas na ni David. Ayun lang po. Ay. Yun po, magandang umaga sa inyo lahat. Ang pinapasalamatan ko po sa mga napas po ay yun po, nasama po ako sa sa top 7 po nung nakaraan. Maraming salamat po sa lahat po ng viewers. Siyempre sa Panginoon, unang-una nagpapasalamat po ako. At Kalabos, Kalingap Rab, Kalakoya, Ate Edna. Pasalamat din po ako, kagaya ng umuwi po ako ng Metro Manila. Nakarating po tayo doon ng safe, tapos dumaan po ako sa Tanay. Yung mga taga-Tanay po, kilalang kilala yung grupo ng ni Kalingap Rab, siyempre sa Kuya Bal. Maraming salamat din po sa kanila kung nanonood man sila sa vlog na ito. Salamat po sa inyong lahat. Sobrang welcome po kami doon sa Tanay nung pumunta kami nila Kalingap Eduardo sa sila Lordy Magalpok vlog, Coco Marty. Ayun, yun po. Salamat po sa inyong lahat, sa mga viewers. Salamat sa inyong pagsuporta at tuloy-tuloy po yung kahit yung channel natin po ay tuloy-tuloy po yung arangkada po ng views at saka yung subscriber. At sa lahat po na hindi pa nakakilala sa akin, yung pa lang hindi pa nalalaman. Hindi nila alam eh. Kasi yung height ko 5'3 lang. 5'3 pero hindi pa nakakaalam nung high school life po ako. Nag-MVP po ako sa basketball po yan. Nag-MVP po ako one time. Kahit 5'3 lang yung height ko. Tapos may best in 3 point tayo, may yun po. High school po, high school. Kung saan. Salamat po, yun lang po. Naman po, ipapasalamat ko yung buhay natin na lagi tayong malakas at di tayo pinababayaan ni Lord. Maraming salamat kay Lord kasi lagi-lagi tayo ginagabayan niya at di tayo pinababayaan sa mga oras na ito. Maging sa inyong lahat na mga Team Kalingap, sa mga namamahal, sumuporta. Maraming salamat po. Mag-aasawa ka na. Repeat mo. Oo. Girlfriend. Sabihin mo. Lagot na. Booking. Siguro daw sa girlfriend. Hindi po girlfriend ko po. Nagkaroon ako ng girlfriend. Hindi ko rin alam. Mga nakaraang araw, nagbiyahe po ako ng Manila. Umalis ako ng Saturday ng madaling araw, tapos Sunday ng gabi. Nakabalik din po kagad ako. Sa ganung biyahe po ay talagang kumbaga buwis buhay po yun kasi walang tulog-tulog. Pero salamat sa Diyos at nakauwi kami ng ligtas dito sa Dait ulit. Nakabalik kami. Nagawa namin ang dapat gawin sa Metro Manila. Doon naman po sa mga hindi nila alam sa akin ako po yung batang palaboy. Lahat po ng trabaho pinasok ko. Basta hindi illegal. Legal lang po lahat, pinasok ko yan. Opo, oo. Kasi lumaki po ako na walang tatay, tapos kung saan-saan kami nakikitira. Hanggang sa napunta ako ng Manila, nakipagsapalaran, iniwan ko yung pag-aaral. Pagdating sa Manila, mas mahirap, pero yun ang pinakamatinding pagsubok. Wala kang kamag-anak, ikaw lang mag-isa. Wala kang pwedeng takbuhan. Kailangan yung sarili mo, talagang malakas ka, hindi pwede yung magkakasakit ka kasi wala. Ang mga amo mo, hindi ka naman napakikialaman, bahala ka sa buhay mo. Nagkasakit ka. Yun ang pinakamatinding hamon sa akin hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya. Doon ko na dapat hindi isagad. Kasi pag nagkaedad ka na, doon ka nababawian eh. Noon po ay ang gabi ginagawa kong araw. 24 hours na trabaho. Ganun po. Salamat. Tapos na po.
Ako po salamat ako sa Diyos na simula na po naman na na una yung ginagawa ni Kalinga Prab sa akin na hanggang ngayon nasasama pa rin ako sa kanya. Salamat po. Pero okay lang po, masaya naman din ako. Kasi pinakaunan salamat ko si kay Kuya Bal Santos Matubang. Kung hindi siya naman tanim na ito, wala naman tayo na anihan na yun. Kahit naman na sasabihan, siya na tatanim, si Kuya Rab na maalaga. Pero na yun, dami na tayo mga papaani doon sa papagawa ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya maraming salamat po na lagi naman po kung saan sila nang papunta, nanliligtas sila, wala masakit. Tapos maraming salamat din ako kay Kuya Bal na hindi ko na narasan yung dati, gusto ko sama, pero bigyan din na kami ni Kalinga Prab na yung oras para masama kami sa Pilar. Sobrang nasaya ako doon. Tapos marami din salamat, wala naman kami na sobra din ng kilala doon ng tao. Yun po sobra ng salamat parang bumundo na kilala naman tayo. Kaya yun po, maraming salamat po. Tapos yung hindi alam sa yung sa akin po, kasi 1993 pa po ako ng 5 years pa lang ako. Na-retire naman si Papa ko 1987 po. Tapos doon 1993 may medyo guguluhan naman sila ni tito ko at si Papa ko dahil sa lupa. Tapos nakukulong si Papa ko simula noon. Tapos hanggang 2013 nakukulong siya. Halos 20 years nakukulong. Dahil lang po, may pinapasok po yung bahay namin na tao, pinapatay ni Papa. Kasi army Kaya yun po. Pero nang pinapasok na po, dapat hindi naman sila ng kasuhan kasi India po yan. Kaya simula po noon, nang hindi ko po narasan na yung mga sama si Papa, kung ano naman, wala. Tapos pag simula naman ako, tapos naman po ako na aral na 2004. Simula din ako ng tinatulungan ko si Mama kung paano naman. Trabaho ako medyo para may pera naman si kasi habang kulong si Papa, tigil na pension namin kasi doon siya nasa kulungan eh. Kaya yun po. Tapos pagdating ko na dito, 1 taon lang na nasayaan ko, sobra ng ko. Tapos bagsak na naman. Simula naman ulit, 12 years, nanirasan ko na naman yung dito nahirap. Kaya maraming salamat ako kay Kalinga Prab na sila ang na binabangon sa amin. Kaya maraming salamat, yun lang po. Tagal na kanina nausap kita eh. Share mo na. Hindi, salamat muna. Salamat muna eh. Excited naman kayo eh. Hello po, magandang umaga po. Kuya David Vlogs po. Nagpapasalamat ako kay Lord. Unang-una sa safety po ng bawat isa. Kila Kuya Bal, syempre nakabalik sila ng maayos ng lahat sa araw-araw. At syempre, salamat din po kay Lord sa naka 100k subscribers na po tayo. Hindi ko akalain na dadating tayo doon. Grabe. Sa grupo ni Kalinga Prab parang lahat na halos eh. Thank you kay Lord. Talagang grabe yung provision niya, yung blessings niya sa team. At salamat din po sa inyo mga viewers dahil po yan sa inyo. Dahil patuloy po yung pagsuporta po ninyo. Salamat po. At yung isa na yun? Hindi masyadong alam. Nung high school ako, nanalo ako sa isang pageant. Legit yun. Oh. Mr. Kalikasan. Pinadelete ko na lahat ng picture. Hindi ko na dyan. Hindi ko kalawan si Jay. Wala po masyado nakakaalam nun kasi hindi ko sinasabi yun. Yun lang po. So, ang pinagpapasalamat ko po kay Lord is yung ngayong araw, yung Bible study natin, yung pagtangkilik ng mga viewers, and
yung pagpo-provide ni Lord sa amin, pati sa family ko. God is faithful. Ang isang bagay na baka hindi alam ng mga viewers, gusto ko sila pong laging kasama, kung pwede lang. Pero ang isang bagay na baka hindi nyo po alam is halos araw-araw may Bible study ako, may preaching, may ministry. Kaya as much as I want nung nakaraan, hindi ako masyado nakakasama sa kanila. Pero nagpe-pray ako na maging mas maluwag, kaya nung mga nakaraan sumama po ako kila Kalingap Rob. Kasi masaya po silang kasama din talaga. So, thank you kay Lord na na-meet ko ang Team Kalingap, and thank you kay Lord na bukas ang puso ng bawat isa sa Bible study. Maamin na ba ako? Ayan, pagpapasalamat muna, kagaya din ng kay Paz. Yung ngayon, muling nagkaroon ng Bible study. And syempre, andito pa rin yung buong team. Active pa rin sa ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos. And pangalawa, yung mga viewers namin, yan, salamat po sa inyo kasi patuloy niyong pinapanood ang aming vlog. Kahit araw-araw, di po kayo nagsasawa. Yung iba talagang inaabangan nila. Yung iba nga kahit mga 40 minutes, 1 hour, nabibitin pa sila. So, yun yung blessing talaga na hindi mo kayang, yung mahirap makuha. Yung makabuo ka ng sarili mong community, sarili mong mga supporters, napakahirap nun. Parang mas mahirap pa yun sa kumita ka ng pera eh. Kasi yun, tao na yung mo eh. Parang nakuha mo yung tiwala nila. Kaya salamat po sa pagtitiwala. Pangatlo naman, syempre yung health namin, grupo, sila Papa, sila Mama, at pamilya ko, si Jack at si Baby Rabay. Ayun, nag-birthday na si Jack and 4 months si Baby Rabay. So, thank you Lord kasi additional year and month sa anak ko, sa asawa ko. Kasi importante talaga ang health kasi pag nawala yun, lahat maapektuhan. So, yun talaga thankful ko. And yung safety namin, travel everyday. Halos pangalawang bahay namin ay yung sasakyan na, kalsada. So thank you kay Lord sa protection and sa provision ng lahat ng aming pangangailangan. Tapos yung di naman alam, parang alam naman ng lahat. So medyo parang mahirap sa akin. Meron bang hindi masyadong alam pa ang viewers? Kasi gumawa ng content si Pawa, yung facts, 10 facts about Kalingap Rob. Madaming gumagawa. Na lang, share ko na lang secret ng kaibigan ko. Si Kuya Jens. Sa mga di po nakakalam, si Kuya Jens po ay. Secret ni Kuya Jen. Sino doon? Sino doon? Nasabi na ba kung ilan? Nakailan? Ex-girlfriend? 3. Yung hindi sinabi. 3 ex. 3 lang ang ex ko. Yung alam ni Jack, 3 talaga. Oo, pero yung ibang hindi considered, madami. Anong sekreto mo na? Kasi ng mga times na bata-bata pa tayo, di ba? Wala pa sa isip natin magseryoso. Siyempre, mga pa lang tayo, mga curious tayo sa relationship, di ba? Mga high school, mga ganun. Ang hirap kasi si Buddy yung nilalapitan eh. Oo. Ayun nga pala, dati rin ako nag-pageant. Yeah. May title holder din ako, Mr. Intrams. Ay, grabe. Mr. Intrams. Mr. Kalikasan, Mr. May Intrams. Intramurals. Mr. Intramurals. Yan. Hindi na nakakabigla. Oo nga. Tapos nanalo din kami ng Robotic Dance National. Ayun, nakita ko yun. Nanalo kami. Tapos ako naman, nanalo naman ako ng painting regional sa Albay. Baka talented nito ah. Ano pa, baka hindi kami alam. Muntik na akong makasama sa Bicol Meet. Takraw naman. Mahilig talaga nung high school kami, mas more on extracurricular. Elementary naman, soccer. Di kami masyado sa academics, di ako panglaban ng quiz. Pang poster making lang, saka sports, tapos cartooning. Naglaban pa kami ni Buddy ng cartooning. Cartooning? Yung editorial cartooning. Predators Cup Soccer, kalaban. Tapos soccer. Yun. Kami more on extracurricular. Di kami more on achiever sa academics. Pero tamang average lang.
Yun, top 7 lang po ako nung ano. Tamang pogi lang. Yun lang po. Sikreto ko sa sarili ko. Sikreto sa sarili. My ultimate secret is bilib ako kay Pastor ER yun. Sa mga di nila alam eh, syempre ako bilib ako kay Pastor ER kasi niya, galing niyang mag-handle sa every situation, ano man, may issue man, o may problema. Ano lang siya, chill lang siya. Magaling si Pastor ER. Mentor. Magaling na mentor. Yun lang po. Thank you po. God bless. Pag-usapan po natin John 15, 12 verses, verse 1 to 12. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon, matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili ako sa inyo, ang aking salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Yan, napaparangalan ang aking ama kung kayo ay masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Kung paanong inibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ayan. Number 12 na. Nagsasalita dito ay si Jesus. Verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sanga na hindi namumunga. So may dalawa pong sanga dito. Yung isa namumunga, yung isa hindi. Yung namumunga, ito yung mga totoong kumikilala sa Panginoong Jesus. Yung hindi namumunga, akala rin nila sila ay sa Diyos, pero hindi naman talaga. So, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami. Verse 3, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Verse 4, mahalaga yung verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. So example po ito ay agriculture to, di ba mga halaman? Pag pinutol mo ang sanga, hindi natututubo, hindi na mamumunga, di ba? Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas, sabi ni Jesus, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ganda niyan. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin, itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin, ito pong verse 7, sikat ito sa iba. Minimemorize po nila to. Verse 7, kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang mga salita ko, word of God, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napaparangalan ang ama kung kayo'y namumunga ng sagana. So nabibigyan po natin ng tuwa ang Diyos pag tayo po ay namumunga. Ano po? Gayong napatunayan ng mga alagad ko kayo kung paano iniibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Paulit-ulit si Jesus, manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Verse 10, kung tinutupad ninyo, ito po, verse 10 mahalaga, maraming tao, ang tingin nila sila ay nasa Diyos, pero hindi naman nasunod, di ba? Kung tinutupad nyo, verse 10, ang aking mga utos
mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. 11. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na to upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. 12. Mahalaga rin. 12. Mag-ibigan kayo, mga anak ng Diyos, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa iyong buhay na salita. Pili kayo ng isang verse. Ang tawag po dito, Discovery Bible Study. Ang gusto natin, ikaw mismo ang nagbabasa at ikaw mismo ang makadiscover ng gustong sabihin ni Lord sa iyo at sa ating lahat. Kaya siya discovery. So, hindi lang ako ang magtuturo sa inyo, kundi Word of God mismo. Simulan po ulit natin kanina. Sisimulan natin kay Alvin, pag ganun. Pili ka ng isang verse and then paano ka nakarelate? Ano ang babaguhin mo dahil sa iyong binasa? Para isang ikot na lang tayo. Ito yung ano lang sa unahan, yung pinuputol niya ang bawat sanga hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Yun, dito po sa verse 2 yun. Yan. So, na-relate kasi ang pinaka-meaning talaga nito yung about sa namumunga sa pananampalataya kay Lord, sa ating Diyos, kay Jesus. Pero kung i-relate po natin sa kumbaga sa buhay natin, sa sarili natin, meron tayong mga gawain na hindi naman fruitful. Kumbaga dapat, siguro hindi naman fruitful yung isang gawain na yun, dapat tigilan na natin, tanggalin na natin sa buhay natin. At yung mga fruitful naman, nakakabigay ng kabutihan sa atin, yun po yung mas lalo nating pag-focusan. Yun. Pero ang pinaka-meaning po yun, about yun sa faith natin, kung tayo ba ay namumunga sa pananampalataya natin, yun po yung pinaka dun. Kung hindi na tayo namumunga, baka po lalong mawala yung anointing ba, yung presence ng Lord sa atin. Pero kung nananatili tayo, lalo tayong pagbubungahin yung anointing sa atin, yung presence ng Lord sa atin, lalong kumbaga lalakas. Kasi si Lord ang gumagawa. Bali yun lang po yung reflection ko and observation din. Sa akin naman itong verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay yon sa iyo. Ito kasi, kailangan po, kung nananatili ka sa Kanya, halimbawa kapag nananatili ka at pinapangaral mo yung mga salita ng Diyos, at alam ko na hindi ka pinapabayaan ng Diyos, anumang pagsubok na binibigay sa iyo, alam niya na kaya mo at kaya mong paglabanan ito. At kailangan mong ipangaral yung mga salita niya sa mga tao para sa ganun ay lagi kang ililigtas ng Diyos. Yun lang po. Verse 9. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ang para pinapahiwatig po dito ng ating Panginoon ay yung kumbaga sa paano tayo minamahal. Dito po sinasabi po talaga na dapat kahit anong mangyari, wag natin kalilimutan yung nasa taas, yung Diyos, yung salita ng Diyos, kasi po nakalagay na po dito kung nakalimutan nga natin, wala tayong patutunguhan. Dapat nakaano tayo sa Kanya, kahit anong gawin natin, sa Diyos lang tayo manalig. Yung verse 1 po sa akin, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. So, ayun po. Tapos, pinuputo lang. Yun po na tayo yung mga sanga ni Jesus sa kanyang puno. So, nakikita ko dito kay Jesus is sobrang niya. Grabe yung kanyang sa atin eh. Grabe yung kanyang connection sa atin. Dahil pinagkalooban niya tayo ng buhay through this itong mga sanga na namumunga paano. So in-encourage din niya tayong mamunga
dahil dapat lagad tayo nakakonect sa Kanya. Nakakita na ba kayo ng ng sanga na hindi namunga, na nakakonect? Meron bagang mga gano'n na mga hindi namumunga mga sanga? Oo. So, pinuputol yun. So, tayo? Para mamunga. Hindi, may ganun talaga. May mga ganun. Oo, kasi wala na. Yes, oo. So, ganun yung kailangan may purpose lagi si Lord eh. Bakit tayo nilagay doon as sanga? Bakit tayo nilagay doon? Para mamunga. So, para sa akin, mas na-encourage ako dito kasi alam kong connected ako kay Lord eh. Alam kong si Lord yung puno, ako yung sanga. Alam kong yung ginagawa ko, yung aking pamumunga ay galing sa Kanya. So, yun po yung realization ko dito sa Hindi galing sa akin kasi kung ako lang, di man ako mamumunga ng sanga lang ako. Oo. Si Lord yung palin yung nanggagaling sa Kanya yung pamumunga natin. So, yun po. Sa akin dito sa chapter na ito, marami tayong matututunan. Buong parang halos lahat ng sinabi dito, may lesson eh. Malaman talaga siya. Para sa akin dito, bilib ako dito kay Jesus kasi sarili niya talaga yung in-example niya. Ibig sabihin nun, talagang siya, iba talaga si Jesus. So di lang siya basta-bastang tao na pumunta dito sa mundo. Talagang siya hindi lang sinabi niyang source, siya mismo. Siya mismo. Wala siyang sinabi na pumunta kayo pumunta kayo sa kanyan. Siya sinabi niya, siya mismo. And napansin ko din dito, talagang parang grabe yung pagrespeto niya kay God, Diyos Ama, na sumusunod siya. Talagang di siya umaalis sa pag-ibig ng Diyos. Parang ganun. Sobrang na yan eh. Kahit Diyos na siya, di ba? Kahit Diyos na siya, pero grabe yung loyal niya sa Ibig sabihin, kahit pala kagaya, may relate ko to sa natin sa YouTube ay sa community natin sa Kalingap. So kahit pala ka na, dapat masikat ka na sa Ama, dapat nakadikit loyal ka pa rin doon sa Di ba? Mare-relate natin. Halimbawa, si Kuya Bal, tapos ako, di ba? Pwedeng maging mas malakas sa inyo. Ngayon, mas malakas kay Papa, pero hindi ako nagsarili, pa rin ako sa kanya, loyal. And ganun din dapat yung iba, di ba? Si Bente Boy, si Edo, lahat. So, doon ko man na-relate ito eh. Ibig sabihin, grabe yung respeto niya. Si Alvin, si Raul Mala, lahat nandun dito, si Indiano. Kahit pala kahit pala gano'n na siya, andun pa rin yung niya, yung loyalty sa Ama, yung respeto, yung pagpapahalaga niya sa relationship. And ayun. Tapos ang napansin ko din dito, ang Diyos Ama din yung nagtatanggal, no? Hindi si Lord Jesus yung Siya baga, Diyos Ama yung ibig sabihin, Diyos Ama yung talagang may authority siya yung tagapag-alaga. Sa Kanya masakit yung natanggalan siya. Oo. Minsan kasi kita natin isang puno, kuya, di ba, na siya. Pero buhay pa yung puno, minsan automatic yung isang sanga na tuyo na. Kita natin, di ba? Tapos, nangyari naman, mga bagyo na, o kung naman, makunting hangin lang, nahulog na. Di ba? Hulog na. Kaya iyon, kasi nasarili na yun eh. Kala niya kaaya ko bunga eh. Di ba? Pero hindi niya napansin dun sa puno na dyan ako na energy. Pero yung bibigyan ng isip siya, ay nakabit pa ako sa puno. Salamat sa puno na nakakatubo ako. Kaya, ayun. So may mga hindi namumungang mga tao. Si Jesus, lang siya eh. Parang puno lang siya. Parang Diyos pa rin yung... Pero si Jesus, ang natin, ang way para makapunta tayo kay Ama. Ako po ang nagustuhan ko po yung verse 4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. So, para sa akin po dito ay parang sinasabi dito na hindi mo kaya mabuhay ng para sa sarili mo lang o mag-isa ka. Parang sinasabi dito na dapat talagang connected ka dun sa pinakapuno or sa Kanya. At
kadalasan po kasi ngayon, lalo na sa mga kabataan pas yung parang feeling nila parang walang direksyon, para mag-isa lang sila. Para sila yung sangabaga na putol. Talaga mararamdaman mo doon kasi sabi dito hindi ka makakapamunga kung yung parang patay ka lang na sanga. So para mamunga ka, kailangan mo maging sanga na nakakabit sa puno. So ayun, feeling ko po yun yung mahal na mahal tayo ni Jesus. Sinasabi niya sa atin, ginagay niya tayo sa mga salita niya na manatili tayo sa Kanya para mamunga tayo, para hindi tayo yung mag-isa, hindi tayo makapag-isip na mag-isa lang tayo at mamunga tayo ng masagana. Ayan, so may huli akong question for application na to, no? So una, ang maganda dun sa ating pong binasa, this is one of the 7 I am statements ni Jesus. I am the true vine, na wala tayong magagawa kung hindi connected sa Kanya. May mga bagay tayong nagagawa na feeling natin sa sarili natin, pero for me, illusion lang yun Kasi yung buhay natin galing sa Kanya, hininga natin galing sa Kanya, lakas natin galing sa Kanya, yung buhay na meron tayo galing kay Lord. And kung pipilitin mo na gumawa ng mga bagay apart from God, hindi rin magiging maganda sa dulo, hindi rin magiging maganda yung bunga. So mga kalingap, maganda rin po ba yung inyong natutunan sa ating pong binasa dyan sa chapter 15, 1 to 12? Pero mag-e-end po tayo dun sa piniling verse ni Ian. Mahalagang manatili kay Jesus, mahalagang connected kay Jesus, mahalagang manatili sa pagmamahal niya. So pwede bang for the last question, kung sino lang, paano manatili na connected kay Jesus at sa kanyang pag-ibig? Paano? Sa akin, para manatili tayo kay Jesus, itong ginagawa natin, isang way, pagbabasa at pag-aaral, di lang basta nagbabasa nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nag-sharing tayo ng ideas, so isa yun. Pangalawa, nasaan ba siya? Nasa church ba siya o nasa lagi tayo mag-pray. Kasi God is everywhere. Then, pangatlo, choose lagi yung people, yung mga connection, yung mga taong nakapaligid sa'yo na nananatili din sa Kanya. Napakahalaga po nun. Saan natin yun makukuha? Sa church. So, napakahalaga na lagi tayo din nag-church. Kasi, kung tayo lang yung nananatili sa isang grupong natin, is either ma-impluwensya natin sila or tayong ma-impluwensya nila. So, mas masaya pati pagka same faith mo yung kasama mo palagi. Tulad nito, pare-parehas tayo, kaya nag-aaral tayo nito ng kailangan manatili tayo ng sama-sama sa Panginoon. So, yun. Sa atin, paano ba manatili sa pag-ibig ng Diyos? Yung iba na halos nasabi na ni Brother David, sa akin na lang siguro, iwasan yung mga gumawa ng kasalanan. Yung pinaka temptation, iwasan. Kasi yan yung hadlang sa relationship ng Diyos saka ng natin, yung kasalanan. Pag may kasalanan, syempre, malalayo ka sa Panginoon. Kasi syempre, yung feeling mo, guilty ka, na, ay Lord, nahiya ako sa'yo, lumapit kasi ganito ako, magtatago ka. Parang yung nangyari kay Eva at Adan, nung nalaman niyang gumawa sila ng kasalanan, nagtago na, nahiya na sila kay Lord. So, kapag sa isip natin or confidence tayo na wala tayong ginawang kasalanan or sinusunod tayo sa Panginoon, 'di ba? Ang gandang humarap sa Kanya na pray tayo, ganyan. So, sa akin 'yun, yung lumayo or umiwas sa kasalanan. Para sa akin, kuya, kung may kung may awayan, dapat mga marunong kang pantawad. Kasi yan yung kasi pag ganti ka, talaga layo ka na sa Diyos. Huwag natin papagantian, Tapos lalo naman, kung kahit hindi natin alam na may kasalanan tayo, lagi tayo maamin na kung hindi natin alam, dapat marunong tayo masuko sa harap ng Diyos na anong may kasalanan. Ayan lang po. Meron
pa ba? Gusto mo mabal? Paano manatili sa Paano manatili? Yung yung manatili talaga sa kanya. Kasi parang explain ko yung church kasi, yung early church, yung mga naunang churches, may mga pumasok na, nagsimba na, tapos nagpalit ng pananampalataya, umalis, iniwan yung pananampalataya kay Kristo. Kumbaga kung manatili kagaya nito, nag-Bible study, at yung yung pagbabasa ng Biblia, way of pananatili, pananalangin, way of pananatili. Yan, tama din naman yung kay Kalinga Prab, yung sin. Kasi ang sin daw is secret weapon of Satan, yung kasalanan. Pero ang secret weapon naman ng Diyos ay yung blood of Jesus, na handang magpatawad, na kahit gaano kadumi, ay kayang paputiin ng Panginoon. Yun po, bali yun lang po. Siguro sasagutin ko na lang din sa verse 10, kung nandiyan kayo sa verse 10. Kung tinutupad niyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. So matutupad natin naman yung kanyang utos kung alam natin yung kanyang utos. So malalaman natin kanyang utos pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. At mahirap namang sumunod sa utos kung hindi mo siya Panginoon. So ang pinakamahalaga sa atin po bilang mga nananalig sa Kanya ay yung pinakauna, mag-decide ka talaga sa puso mo na ikaw ay makasalanan. Kailangan mo si Lord sa buhay mo. Na hindi ka forever malakas. Ngayon baka malakas ka lang. One day titigil ang tibok ng iyong puso. One day manghihina ka. O hindi tayo mabubuhay forever sa mundong ito. At doon mo malalaman na hindi ka pala talaga kayang mabuhay na wala si Lord. Siguro maganda sa buhay natin mag-pray ka, mag-decide ka na Lord, kailangan kita, gusto kitang mas makilala, and hopefully makasama po namin kayo every week dito sa Bible Study, 7 I Am Statements of Jesus. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay nire-remind mo na ang source ng lahat ng buhay, kaligtasan, tunay na kaligayahan at kapayapaan ay sa iyo lamang, Panginoong Jesus, matatagpuan. Nawa mas lalo kaming makilala ka. Nawa mas lalo kaming sumunod, Lord, sa iyo mga utos at mga nais para sa aming mga buhay. Para, Lord, hindi na lang paulit-ulit yung struggle, hindi na paulit-ulit yung guilt, hindi na paulit-ulit yung masasamang consequence, Lord, bunga ng kasalanan. Sapagkat pag ikaw ang aming pinili at tinanggap sa aming buhay, Lord, magkakaroon kami ng bagong buhay, Panginoon. At ito ay hindi lang dito sa mundo, ito ay magpapatuloy forever na kasama ka. At wala na, Lord, masihigit pa doon, kahit na ano pa ang meron sa mundong ito. Lord, we thank you for this time. Pagpalain mo po sila, Lord God, sa maghapong ito, sa kanilang ibinigay na oras. Ito po ibalik mo po sa kanila, Lord God, more than pa ng kanilang inaasahan. I pray for their protection, Lord, for the whole day. And Lord, I pray that you will give them strength, wisdom, and favor in the eyes of men and also in your eyes, Panginoon. Salamat, Lord. Continue to bless each and every one. Pati, Lord, yung mga nanonood ay magkaroon ng totoong relasyon sa iyo, Panginoong Jesus. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. God bless po. Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.